Sa linya po ngayon si overall chairperson ng House Quadcom Committee, si Congressman Ace Barbers. Good morning po, Congressman. Ay, magandang umaga, Ted, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan, kay DJ Chacha. Good morning. Salamat sa panahon. Congressman, we are particularly interested dito po sa pagbuhay sa kaso po nitong si Taguba, no? Ito po yung naging testigo po ninyo dito po sa komite kung saan po naman at ito ho ay sakto mismo sa inyong committee, no, na Committee on Dangerous Drugs. Yes. Congressman, pwede ho ba namin lang malaman in gist po, no, yung kanyang testimonya nitong nagdaang araw, itong gabi, saan po nag-focus ito para lang doon tayo humugot po ng ating pag-uusapan? Well, unang-una, Ted, no, alam naman po natin na I think about last month lumabas po yung conviction na desisyon ng korte sa pagka-convict dito kay Mr. Mark Taguba, no, bilang isa sa mga conspirators o smuggler ng illegal drugs noong 2018. Base sa kanyang sulat na pinadala sa amin, Ted, sinasabi niya dito na hindi naman daw nagbago yung kanyang paninindigan sa pagbabanggit sa mga powerful na mga tao, no? Tinanong siya, sino ba yung mga sinasabi mong mga powerful na nandoon sa iyong affidavit? Ang sinabi niya ay nandoon si Congressman Pulong Duterte, nandoon si Mr. Michael Yang, nandoon si Mr. Attorney Mans Carpio, at iba pang mga BOC personnel. Binigyan ng binigyan ito ng pagkakataon na maisama sa records ng Quadcom dahil isa ito sa mga basihan din sa pag-file ng kaso ni former Senator Trillanes ng kaso against these personalities. So, maaaring yung mga information na yun ay makatulong sa ginagawang investigation ng Quadcom nang sa ganun ay matukoy, no, kung saan ba nanggagaling, sino ba ang mga nasa likod, at sino yung mga taong gobyerno na patuloy na nagpapalusot nito mga smuggled drugs na ito. Yun ang aming layunin dito, Ted. That's why nung kami po ay nakatanggap ng information na willing pong magbigay po ng impormasyon at salaysay itong si Mark Taguba, ay inimbitahan siya ng Quadcom. So, yun ang aming tinutukoy, Ted. Opo. So mismo po si Mark Taguba ang sumulat sa komite. Siya po ang nagkusa na mag-testify. Yes, yes, Ted, no. Nagbigay siya ng information na kung maaaring mabigyan siya ng pagkakataon na makabigay din, no, makapag-share ng kanyang mga nalalaman. Kasi kung natatanda natin, Ted, this was 2018 na kung saan siya kinasuhan. Inimbestigahan din namin yan sa Committee on Dangerous Drugs noong 17th Congress. Opo. At base doon sa aming recommendation sa committee, dahil sa kakulangan ng mga information na kagaya ng sinabi niya sa korte, binigyan po namin ng pagkakataon na ito'y lumabas dito sa Quadcom para po mabuo namin yung aming teorya na ang droga ay dumadaan sa mga ating ports, no, na kung saan ay pinalulusot ng ibang mga taong gobyerno. Opo, sige po. So yung nga po, kaya din ako nga interesado kayo po yung makausap this morning because Congressman, during that time, opo, kayo ho mismo din ang nag-imbestiga sa kasong ito sa lower house, no? Although meron po itong counterpart investigation in the Senate. Klaro po naman din doon sa aking naalalang nabasa po part of your committee report, di ho ba, na klaro ho naman din, no, na ito pong si Taguba, bagamat tinatanggi niya na hindi daw siya broker, pero inaamin niya naman na siya ang facilitator, di ba? Nito Yes, pong that is itong shipment sa customs kasi nga nagpa-enroll siya eh. Oo, tama. Apo, paying Tama five. yan, Go ahead, go ahead. Yeah, tama yan. No? Na, sinabi din niya doon, pinanindigan niya na meron siyang enrollment na binayad at binigay niya ito doon sa mga taong nabanggit niya, yung Jack at Tita Nani. No? And this was substantiated, Ted, nung text messages, exchange of messages nila sa cellphone. Sabi niya, siya ay nag-facilitate
mga shipments, 100 containers more or less daw ang nabanggit niya sa aming komite. 100 containers a week, no, ang kanyang pinalulusot, na karamihan dito ay hindi na po dumadaan daw sa inspection dahil nga naka-enroll siya. Ito ay green lane, no. So as to the content o laman nitong mga container na to, maaaring dito po nagkaroon ng pagkakataon itong mga sindikato na mapalusutan tayo through our courts. Opo, sige po. So ito hong Irene May Tatad na ito, naalala ko din po ang testimony nitong batang ito, nagamit lang siya kasi siya ang signatory bilang may-ari ng EMT Trading. Ano po, di ba? Kaya din po nadamay ito at kasama sa mga nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Bottom line dito, Congressman, dahil po sa sinasabi po ni Mark Taguba na hindi nagbabago ang kanyang testimonya at doon din po sa committee report ninyo kung nyo maaalala, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hiwala pong kasabwat sa customs. Opo, di ba? So ano sa palagay po ninyo? Bagamat may convicted na po dito, para ho talaga magkaroon ng katarungan para po din kila Mark Taguba, sinasabi nga niya na bakit kami lang? Diba? So, di ba sa report nyo, sa inyong committee report, meron kayong tinutukoy doon ng mga taga-customs na sangkot din dito? That is correct. Nirekomenda po namin na magkaroon ng mas malalim pang investigation ang involvement ng ilang customs official dyan, Ted. No? Kaya nga nagulat kami nung sinabi ni Mr. Taguba na wala hong tiga-customs ang nadawit. Na ma-filean pero na-dismiss po yung kanilang mga kaso. At sila po na mga sinasabing facilitator, gaya nung Irene May Tatad, yung EMT, yung consignee for sale, kung natatandaan mo, no, binibili sila ng mga consignee, binibigyan ito ng bawat bayad, no, bawat entry o yung bill of lading na pumapasok, binabayaran nila ito. So siguro sa ganitong paraan, nakita ito na maluwag na sistema sa ating Bureau of Customs na pinilit sakyan ng ating mga sindikato. Opo. Paano ho kaya ito, Congressman? Hindi ho sa pinangungunahan namin kayo, pero considering po na iba na ngayon ang administrasyon. Kasi ho, nung nakaraan, sigurado po, di ba, na maraming takot, no? Yun po naman ang given. Dito ho kaya, nararapat na mag-reopen ang DOJ ng investigation dito nang sa ganun po magkaroon ng bagong testimonya itong si Mark kung siya ba'y credible pa sa DOJ para po tumbukin sino-sino ba sa customs na hanggang ngayon na andyan pa din. Oo. Nakasabot dito kung bakit po ito na green lane, if you recall. Yes, Ted, no? Maring yan po ang maging laman ng isa sa aming mga recommendations ngayong paggawa namin ng committee report tungkol dito sa issue o sa usapin ng drugs. Pero isa kasi doon sa importanteng matukoy din natin, Ted, no? Ano ba yung dapat na pwedeng gawing batas pa, no? Nang sa ganun magkaroon ng ngipin at matigil itong ang nabanggit kasi ni ni former Commissioner La Peña sa hearing at ni former Commissioner Paildon, sinabi nila that they were proposing na magkaroon ng automation. Itong usapin ng automation, kung natatanda ko 1990s pa ito pinag-uusapan . So siguro maaaring dito, no, magkaroon kami ng isang malakas na panawagan na i-automate itong ating mga ports. Nang sa ganun, less yung human intervention at magkaroon po ng pagbaba ng pagkawala nitong mga corruption dyan sa loob. Naalala ko po, Congressman Ace, kasama pa po si Senator Bobby Barbers. Nung isang hearing, magkakasama tayo, pinag-uusapan na natin automation na yan . That is correct. Oo nga po. Tama kayo, Ted. No? Kasi 1990s, it was already a subject na pinag-uusapan po ng Senate at saka ng House. In fact, mayroon pong malakas na mga panukala noon na i-automate ito, no? And that marami na pong commissioner ang dumaan at hindi po napatupad ito. Siguro dito sa Quintacom na pinangungunahan ni Congressman Joey Salceda, malamang ito po ang matalakay at maging isang solusyon dyan sa problema sa pagpapalusot
ng mga Okay. kontrabando sa ating Bureau of Customs. Okay, sige po. Sir, yung Nilo Abellera na Davao City Councilor, humarap siya. Opo, at of Mhm, course, no, mhm. tinatanggi niya ito. Yung bang Tita Nani, identified na ba talaga kung sino ito at ito ba iimbitahan sa next hearing? Actually, yes, Ted, no? Isa 'yun dun sa aming pinapa-invite pero hindi po malaman ang address. Kaya nagkakaroon kami ng problema. That's why we ask for the assistance ng ating PNP na malaman, matukoy sana kung saan makikita at saan papadala ng invitation itong si certain Tita Nani at certain Jack, no? Dahil yan po ang dalawang personalidad na nabanggit ni Mr. Taguba. May pangalan po itong totoo? May mga totoong pangalan po ito? So far, Ted, base lang dun sa aming Mm. information, Mm. yun lamang ang aming wala pong, I think yung si Jack may apelido, pero itong Tita Nani, hindi pa ho Hanggang namin ngayon. matukoy. But Op, we will go back to our record siguro at opo. to check. Opo, Oo. opo. Si Congressman Paulo Duterte po ba naimbitahan po ninyo? Pati si Attorney Manscarpio? Yes, oo, naimbitahan namin. Meron po kasing notice sa lahat po ng members ng Congress tungkol dito sa mga hearing ng Quadcom. Whether you're a member or not, you are invited or you are notified, no, Mhm, mhm. na ikaw ay pwedeng pumunta at mag-participate dito. Sa mga members po yan. Dito naman kay Attorney Manscarpio, meron po siyang letter sa amin, no, sa Mhm, Quadcom, no, mhm. explaining why he is absent and explaining also na wala po siyang may co-contribute dito sa inquiry in aid of legislation. And we are now discussing and deliberating on this kasi medyo mahaba-haba po yung sulat ni Attorney Carpio. Okay, sige po. So sa ngayon po, Congressman Ace, dito po sa seguridad nitong si Mark Taguba, kasi nga daw nabanggit niya, noong pa man, meron na siya mga pagbabanta. Ngayon sa kanyang pagharap, nabuhay daw po ang mga pagbabanta na naman sa kanya, pati sa kanyang magulang. Ano po ang magiging disposisyon dito ng Kamara? Well, ngayon merong motion, no, na may final si Congressman Paduano, Chairman Paduano, na temporarily habang nag-iimbestiga ang Quadcom ay i-detain temporarily si Mr. Taguba sa house detention facility, no, until we complete and terminate the investigation on the said subject matter. Nasa house po muna siya, no, and we wrote a letter, no, upon the approval of the majority nung gabing yon nung motion ni Congressman Paduano ay sumulat kagad kami sa Bucor kay Mm. General Katapang Mhm. to allow the temporary detention assisted Mhm. by Bucor personnel, Mhm. itong si Mr. Taguba at ngayon nandiyan po siya sa amin sa House of Representatives. Opo, kailan po ang next hearing po ng Quadcom at ito ho bang si Mr. Taguba ay haharap pa at meron ho ba kayong iniimbitahan ngayon na posible pong humarap para po buhayin tong kasong ito ng smuggling po ng 6 billion plus na shabu? At Ted, pinag-aaralan namin mabuti kasi meron pala silang, etong si Mr. Taguba and all other co-accused, no, yung na-convict dito sa kasong ito, I think meron silang appeal. Nag-apila sila sa korte Mhm. na i-review ulit, no, yung kanilang kaso at kinikasyon nila yung conviction na ipataw sa kanila. So sa amin, Ted, careful kami because ayaw namin una magkaroon ng conflict with the courts dahil hindi Okay. naman po korte ang Mhm. Quadcom. Sa amin lamang po is to get information para po makatulong sa pagbubuo namin ng mga panukalang batas na itutulak. So, Opo. pinag-aaralan po namin, katulong po namin dito yung House Legal Department, House of Representatives Legal Department sa pagre-review dito sa ano ito. And we will probably make the announcement soon, Ted. Okay. Sige po, yung pong nabanggit ni Mark Taguba na mga taga-customs dati, oo, na kanya pong mga kausap daw po dito, oo, yun ho ba iimbitahan din po ninyo? Yes, pagka na-schedule na po yung aming next hearing dyan, Mm. ay lahat po yan ay iimbitahan ho namin ulit. Whether active pa or retired na, Mm. tatawagin po namin sila sa komite. Opo. Kayo po'y mauobliga ngayon mag-review ng inyong committee report. Last time, ano po, Congressman? That is corrected. Kaya nga maaring reiterate namin dito sa aming bagong committee report sa Quadcom, yung aming nai-recommenda before,
Yung pong namang nagawa na at meron na pong naging aksyon ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno, ay hindi na namin siguro yun isasama dito sa report. But meron kaming siguro, let's call it yung parang follow-up dun sa aming recommendation in the Opo. 17. Opo, sige po. And then just to remind you a bit, Congressman Ace, no? Opo, doon sa hearing po din in the Senate, maging dyan sa inyo, remember na electronic filing po ito, di ba? Ito, E2M, opo, yung dokumento para doon sa entry ng mga produkto. This particular product po, coming ito from China, yung shipment eh. So, there's one person there in customs na ang kanya pong trabaho ay ito pong pangasiwaan, ito pong computer na ito na nag-specify po kung sino yung green, sino ang yellow, sino ang red. Opo, Yes. and that person, nung natanong din po yan, basically sa kanyang jurisdiction yun. Pero yun nga ang nangyari dito. Sa kanya pong management, sa kanya pong panunungkulan, nangyari na from red, ginawang green ang shipment na ito. And I think nasa inyong committee report yan kung sinong tao yan sa customs na ngayon nandiyan pa rin. Yes. Yes, Ted. Babalikan namin yan, Ted. At talagang aanin namin kung wala pong ginawang aksyon yung kaukulang ahensya doon sa aming rekomendasyon. Probably, no, ito i-reiterate namin ito sa aming committee report sa Quadcom. Opo, sige po. Kami po'y aantabay muli, Congressman Ace, dito po sa inyo pong ginagawang pagdinig at sana nga po this time meron na po itong ma-accomplish po para po naman matigil na itong binabanggit yung talamak na smuggling po, particularly po ng illegal drugs, Congressman. Yes, Ted, makakaasa kayo no, na titingnan ulit namin yan at sa dami po ng mga rekomendasyon na ginawa po ng committee namin at itong gagawin namin, we will definitely ask them to implement kung ano yung aming rekomendasyon natin. Opo. Salamat na marami. Mabuhay po, Congressman. Have a good weekend. Thank you, sir. Salamat. Thank Thank you. you very much. Opo, thank you. Si Congressman Ace Barbers po ang punong abalang chairman sa Quad Committee.